Napaisip ka na ba kung bakit parang may mga tao na ang ayos-ayos ng buhay, habang ang iba naman parang laging naghahabol at hirap makasabay? Hindi to swerte, hindi rin talento, at lalo namang hindi dahil mas marami silang oportunidad. Ang totoo, isang simpleng bagay lang yan: kontrol. Kontrol sa mga sinasabi mo, kontrol sa iniisip mo, kontrol sa nararamdaman mo, at kontrol sa kung paano mo hinahawakang iyong mga resources. Ganito yon: kung mamaster mo ang bibig mo, isip mo, pagkain mo, at pera mo, mamamaster mo rin ang buhay mo. Karamihan hindi napapansin na nasa kanila na ang kapangyarihang baguhin ang lahat, kailangan lang nila itong pakawalan. Pero kapag hindi mo na kontrol ang mga bagay na to, sila ang magkokontrol sa'yo. Ito yung mga bagay na humuhubog sa mundo mo. Sila ang nag-iimpluwensya sa bawat desisyon mo, sa bawat relasyon na binubuo mo, at sa bawat oportunidad na pinipili mong sunggaban o palampasin. Kontrolin mo sila, makokontrol mo ang buhay mo. Hayaan mong magwala ang mga yon at magigising ka na lang sa lugar na hindi mo ginustong mapuntahan. Kaya ngayon, lalaliman natin to, hihimayin natin isa-isa, at pagkatapos nito, tatayo ka galing dito na may bago kang focus at sense ng responsibility sa buhay mo. Pag-usapan natin yung bibig mo. Kapag sinabi kong kontrolin mo ang bibig mo, hindi ko lang ibig sabihin na magtimpi ka kapag galit ka. Kahit mahalaga yon. Ang punto ko, kailangan mong ma-realize ang lakas ng bawat salitang binibitawan mo. Para yang mga palaso. Pag binitiwan mo na, hindi mo na mababalik. Ang dami-daming tao, hindi nila alam to. Salita lang ng salita, basa ng negative o chismis. Hindi iniisip ang epekto. Pero ganito kasi yun. Ang mga salita, may kapangyarihang hubugin ang buhay mo, relasyon mo, at kinabukasan mo. Pag nagsasalita ka, hindi ka lang nagde-describe ng mundo sa paligid mo. Nililikha mo siya. Ang mga sinasabi mo ang pundasyon ng realidad mo. Kung puro hirap, puro kawalang daan, puro imposibleng pangarap ang sinasabi mo, ikaw mismo ang gumagawa ng ganong environment para sa sarili mo. Nilalabas mo yung enerhiyang yon sa mundo at ibabalik sa iyo ng mundo yon. Pero kung marunong kang magsalita ng may pananampalataya, ng possibility, ng encouragement sa iba, gumagawa ka ng environment kung saan pwedeng maghilom ang success at positivity. Isipin mo yung mga taong naka-inspire sa'yo, nagdududa ba sila lagi? Nagpapabagsak ba sila ng iba? O ginagamit nila salita nila para mag-angat, mag-push forward, at magbukas ng pinto para sa sarili at sa iba? Ganon yung lakas na meron ka. Kaya mong bigyang buhay ang kahit anong sitwasyon gamit ang salita mo. Pero kaya mo ring makasira kung magiging pabaya ka. Kaya dapat mong isipin ang bawat salitang bibitiwan mo. Pag magsasalita ka, huminto ka muna ng saglit at tanungin ang sarili mo. Makakatulong ba to sa sitwasyon o lalo lang palalalain? Totoo ba yung sasabihin ko o dala lang ng frustrasyon o emosyon? Madalas kasi, nagpapadala ang tao sa emosyon, tapos napapamura, napapamali ng salita at pagsisihan sa huli. Pero kapag nabitiwan mo na, yun, wala na. Pwede kang humingi ng sorry, pwede mong ayusin, pero nagawa na yung damage. Kaya dapat maging intentional ka sa mga sinasabi mo. At eto pa, hindi lang sa kung paano ka magsalita sa iba, pati na rin sa sarili mo. Totoo ang self-talk, ang paraan ng pagsasalita mo sa sarili mo, ang mga salitang pinipili mo kapag iniisip mo ang sarili mong kakayahan at hinaharap, yun yung nag-show shape ng reality mo. Kapag lagi mong sinasabi na, hindi ko kaya, o hindi ako sapat, or masyadong mahirap, guess what? Maniniwala ka rin sa sarili mong sinasabi. Nililimitahan mo ang sarili mo kasi mali yung binibigay mong mensahe sa isipan mo. Gagawin mong totoong hadlang yung mga yan kahit galing lang sila sa negativity ng salitang binibitawan mo. Pero pag binaligtad mo yan at sinimulan mong kausapin ang sarili mo ng positibo, affirming words, lahat nagbabago. Pagising pa lang sa umaga, sabihin mo, kaya kong lampasan kahit anong dumating. Sapat ako, deserve ko ang success. Doon ka magsisimula mag-build ng confidence at ng mindset na kailangan mo para umusad. Ginagamit mong pananggalang at pampatatag ang mga salita mo hanggang sa yung salita mo nagiging action at yung mga action maging habits na huhubog sa kinabukasan mo.
Kaya ang pagkontrol ng bibig, hindi ito tahimik lang. Ito yung pagiging intentional sa bawat salitang lalabas sa bibig mo. Lahat yan makakatulong sa tagumpay mo o magpapabagal sa'yo. Dapat alam mo ang impact ng salita mo sa relasyon, oportunidad, at self-esteem mo. Tandaan mo, tatamaan ka ng mga pagsubok. Sigurado yon, pero kapag naging maingat ka sa salita mo, mas madali mong mahaharap ang mga yon ng may direksyon at kontrol. Pag nagsalita ka ng may dunong, positibo, at matapat, yun din ang hinihila mong enerhiya papunta sa buhay mo. Iba ang tingin ng tao sa'yo, rerespetuhin ka pa, at maghahanap sila ng payo mula sa'yo kasi alam nilang may laman ka magsalita. Alam nilang ginagamit mo ang salita mo bilang tools para bumuo, hindi para sumira. Isipin mo ang bawat salita mo bilang buto. Kung puro duda, takot, at negativity ang itinatanim mo, yun din ang aanihin mo. Pero kung pananampalataya, determinasyon, at positivity ang tinatanim mo, yun ang tutubo sa buhay mo. Kaya mag-ingat sa mga binibitawan mong salita. Ikaw din ang gagawa ng mundong titirhan mo. Sobrang daming tao, puro reklamo tungkol sa kung anong wala sila, kung anong mali sa buhay nila, trabaho nila o relasyon nila. Tapos nagtatanong pa bakit walang nagbabago. Di nila ginagamit yung kapangyarihang meron na sila. Hindi sila nagsasalita ng buhay sa sariling sitwasyon nila. Hindi nila kinokontrol yung tanging bagay na kaya nilang kontrolin, ang mga salita nila. Kung gusto mong may magbago sa buhay mo, magsimula ka sa mga sinasabi mo. Halimbawa, isipin mo yung laging nagrereklamo na mahirap ang buhay. Laging may dinadaing. Anong klaseng energy ang nilalabas nila sa mundo? Anong opportunities ang hinihila nila? Hindi maganda, sigurado yan. Balik tayo. Isipin mo naman yung taong laging nagdadala ng pag-asa. Laging solusyon ang binabanggit, hindi problema. Ramdam mo agad yung pagkakaiba, di ba? Yan ang lakas ng salita. Yan ang kapangyarihan ng pagkontrol ng bibig. Gusto mong umasenso? Gusto mong maging leader? Gusto mong magmarka sa mundong to? Kontrolin mo ang salita mo. Tigilan mong sabihing hindi mo kaya. Simulan mong sabihin na kaya mo. Itigil mo na ang puro problema. Mas pag-usapan mo ang posibilidad. At hindi lang para sa iyo, para rin sa mga tao sa paligid mo. Pag kinokontrol mo bibig mo, nagiging lakas ka ng iba. Kaya mong mag-angat ng taong bagsak. Kaya mong bigyan ng inspirasyon ang gustong sumuko. Pero kung puro ka kritisismo, reklamo, at galit, lalayo ang tao sa iyo. Magiging pugad ng negativity ang paligid mo at hindi yan ang klase ng legacy na gusto mong iwan. Balikan natin, hindi mo makokontrol lahat ng bagay sa buhay. Hindi mo makokontrol totally ang ibang tao, ang pamilyang pinanganakan mo, o lahat ng hamon na darating. Pero ang makokontrol mo ay bibig mo. Ikaw ang may say kung anong lalabas dito. Pwedeng mga salitang magbigay lakas, mag-angat, magbigay inspirasyon. Pwede mong piliin maging intentional at marunong dahil alam mong may lakas ang bawat salita. Hindi lang ato tungkol sa success, tungkol to sa paglikha ng buhay na may layunin. Tungkol to sa pagpapahalaga sa kapangyarihang meron ka para likhain ang sarili mong mundo, hubugin ang paligid mo at mag-iwan ng maganda't matibay na epekto sa mga taong makakasama mo. Ang salita ay tools, gamitin mo ng tama. Mabubuo mo ang buhay na akma sa potensyal mo. Kung pabaya ka, masasayang ang mga oportunidad. Hindi pa nagsisimula, natutuloy na agad. Kaya sa susunod na magsalita ka, tandaan mo to. May kapangyarihan ang mga salita mo. Kontrolin mo yan. Magsalita ka ng may layunin. Bigyang buhay mo ang sarili mong kinabukasan, ang mga relasyon mo at ang self-worth mo. At panoorin mo kung paano magbabago ang mundo sa paligid mo. Magpakatotoo tayo tungkol sa isip mo. Ang isip mo ang pinakamakapangyarihang gamit na meron ka. Dito nagsisimula ang lahat. Bawat aksyon, bawat desisyon, bawat habit na binubuo mo. Lahat yan ugat sa isip. Sa isip mo nananalo o natatalo ang mga laban bago pa man yan mangyari sa totoong buhay mo. Kailangan maintindihan mo to kasi kung di mo kokontrolin ang isip mo, ikaw ang kokontrolin nito. At kapag hinayaan mong mangyari yan, mabubuhay ka na lang ng reaksyonaryo hindi proactive. Takot at duda ang magdadala sa'yo,
hindi layunin o sinadya. Isipin mo, lahat ng nagawa mo, mabuti man o hindi, nagsimula sa isang iniisip. Kahit pangarap na tinupad mo, pag-gym mo para pumayat, o pati yung mga maling desisyon, lahat nanggaling sa utak. Kaya't yung kasabihang as a man thinketh, so is he, ay sobrang lakas ng dating ibig sabihin. Hinuhubog ng mga iniisip mo ang buhay mo. Lumalaki kung ano ang pinagtutuunan mo ng pansin. Kung puro negativity, takot o duda laman ng isip mo, doon din patutungo ang buhay mo. Pero kung pinupuno mo yan ng growth, possibility at determinasyon, doon ka rin dadalhin ng isip mo. Ang daming tao hayaan lang isip nila na lumipad-lipad, papasukin ang takot at duda. Laging nag-aalala, paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ako sapat? Hanggang sa ang isang negative thought, sumunod-sunod na, at na-stuck na lang sila sa cycle ng self-doubt at anxiety. Paralyzed na ng sariling isip. Pero eto ang totoo, hindi ka kailangang mabuhay ng ganun. Kaya mong palitan ang kwento na tumatakbo sa utak mo. Pwede kang magdesisyon na kontrolin ang iniisip mo. At kapag ginawa mo yan, kontrolado mo na rin ang buhay mo. Hayaan mong i-breakdown ko. Kontrolin ang isip mo, hindi ibig sabihin na iniiwasan mo o dinideny mo ang takot. Real ang fear, real din ang duda. Pero ang mahalaga, ano gagawin mo sa mga feelings na yan? Papayagan mo ba silang pigilan ka o aaminin mo silang nandyan pero tutuloy ka pa rin? Yan ang choice mo araw-araw. Kapag kontrolado mo ang isip mo, di mo naman totally matatanggal ang takot o duda. Ang ginagawa mo, natututo kang lampasan yon, i-manage yon, at magpatuloy kahit gaano kahirap. Dito pumapasok ang disiplina. Kailangan i-train mo ang isip mo kung paano nagtitrain ang atleta ng katawan niya. Hindi ka nagigising isang araw na mentally strong ka na agad. Binubuo yan sa panahon, sa paulit-ulit na intentional at disiplinadong effort. Dapat maging mapili ka rin sa mga pinapapasok mo sa isip mo. Maraming tao pinapakain nila utak nila ng basura, negative news, toxic na social media, puro drama. Tapos magtataka kung bakit stressed at overwhelmed sila. Ang pinapakain mo sa utak mo kasing halaga ng pinapakain mo sa katawan mo. Kung laging negative ang binibigay mo sa isip mo, di nakakapagtakang nahihirapan ka magkaroon ng positive na pananaw. Kaya ano gagawin mo? Bantayan mo ang utak mo parang pinaka-precious na bagay na pag-aari mo. Kasi, totoo yon. Piliin mo mabuti yung mga nilalantad mo sa sarili mo. Kung hindi naman nakakabuti sa iyo, hindi aligned sa goals o values mo, hayaan mo na lang. Piliin mo ang mga bagay na magpapalago sa iyo, mag-inspire sa iyo, magpapabuti sa iyo. Magbasa ka ng mga librong nagpapaisip sa iyo, nagpapalawak ng pananaw. Makinig sa mga taong nagmo-motivate, yung mga nakadaan na sa landas na gusto mong lakaran, yung mga nakalampas sa parehong pagsubok mo ngayon. Isa pa, paligiran ang sarili ng mga taong uplifting, yung mga kaibigan na positibo at driven. Malaki ang epekto sa utak mo ng mga taong madalas mong kasama. Kung lagi mong kasama mga reklamador o puro pagdududa, madadala ka ng energy nila. Pero kung lagi kang kasama ng diligent, positive at goal-oriented, mahahawa ka rin. Mas mararanasan mong maniwala sa sarili mo, makita ang pagkakataon kahit may balakid at mapagtagumpayan ang pagsubok ng mas kumpiyansa. Ibig sabihin din ng controlling your mind, maging deliberate sa mga iniisip mo. Kapag may negative thought na pumapasok, and meron yan, dapat mahuli mo agad, i-challenge at palitan ng mas mabisa. Huwag mo hayaan nakaupo lang dyan ang negativity kasi mag-uugat yan at lalaki pa. Catch mo sarili mong nag-iisip ng, hindi ko kaya to. Tapos itanong mo, totoo ba yon? May ebidensya ba ako na hindi ko kaya? Kadalasan, takot lang talaga nagsasalita. Hindi totoo yon. Kaya salungatin mo, palitan mo ng thoughts na makakatulong sa'yo. Isa pang mabisang tool ay visualization. Kapag ini-imagine mo goals mo, dreams mo at tagumpay mo, tinitrain mo utak mo mag-focus sa gusto mo, hindi sa kinakatakutan mo. Kapag nakita mo sa isip mo, mas madali mong paniwala ang posibleng mangyari. At pag naniwala ka, gagawin mo na ang hakbang para maging totoo. Hindi lang basta pagdidisdream ang visualization. Para itong mental programming para sa success. Gumagawa ka ng mental picture kung saan ka patungo at yun ang nag-guide ng actions mo. Bawat umaga pagkagising mo, may choice ka. Hahayaan mo bang ibang tao o pangyayari magdikta ng thoughts mo o ikaw ang kukontrol ng utak mo? Madaling naman talagang malunod sa chaos ng buhay. Magpadala sa stress, takot o negativity.
pero may kapangyarihan kang pumili ng ibang landas. May kapangyarihan kang mag-focus sa bagay na makokontrol mo, mag-isip positively at harapin ang bawat pagkakataon na may mindset na kakayanin ko to, kaya ko to. Pag sinimulan mo ang araw mo ng may ganong intensyon, lahat ng susunod ay mas gugaan. Malakas din na paraan ang meditasyon at panalangin para kontrolin ang isip mo. Kapag naglalaan ka ng oras araw-araw para tumahimik, mag-center, at kumonekta sa mas mataas na kapangyarihan, nabibigyan mo ng space ang isip mo para mag-recharge at mag-refocus. Tinuturuan ka ng meditation na maging aware sa thoughts mo para mahuli mo agad ang negative bago pa mag-spiral. Ang panalangin naman, nagpapaalala na hindi ka nag-iisa, na may mas malaki kang bahagi, na may lakas ka para lampasan ang kahit anong pagsubok. Bottom line, ito ang totoo. Kontrolin ang isip, araw-araw na practice yan. Hindi siya isang beses lang, tapos okay ka na. Commitment siya sa sarili, sa goals mo, at kinabukasan mo. Responsibilidad mong alagaan kung ano ang iniisip mo. Kasi may kapangyarihan yan upang hugisin ang buhay mo. Kapag kontrolado mo ang isip mo, you take back your destiny. Hindi ka na alipin ng takot, pagdududa, o negativity. Ikaw na ang driver. Ikaw na ang nagmamaneho kung saan mo gusto pumunta. Simulan mo na ngayon. Maging mindful sa mga iniisip mo. Pakainin mo utak mo ng info, tao at experiences na magdadala sa iyo sa success. Labanan mo ang negative thoughts pag lumitaw at palitan ng makakatulong sa iyo. I-visualize mo goals mo, mag-meditate, magdasal, at kunin mo ang tapang na kontrolin ang utak mo. Kasi pag nagawa mo yon, hawak mo na rin ang buhay mo. At kapag kontrolado mo ang utak mo, walang imposible. Ngayon, tignan natin yung isang bagay na madalas hindi napapansin pero malaking factor sa takbo ng buhay mo. Ang mood mo. Yung mood mo ay parang lens na ginagamit mo para makita ang mundo. Kung hindi mo kinokontrol to, pwedeng madistort lahat ng bagay sa paligid. Isipin mo na lang. Siguro minsan naranasan mo na, may taong paggising pa lang, bad trip na, tapos buong araw daladala na niya yon. Lahat ng makasalamuhan niya nagiging negative. Bawat maliit na problema parang end of the world. Parang akala mo galit sa kanya ang mundo, pero ang totoo, mood lang niya ang may problema. Hinayaan nilang isang saglit na damdamin ang buong magdikta ng araw nila. Pero eto ang dapat mong malaman. Ang mood mo, hindi lang basta-basta nangyayari. May control ka dyan, higit pa sa iniisip mo. Ang mood, hindi yan external force na wala kang laban. Hindi mo kailangang sumuko sa kanya. Choice mo ang mood, may paraan kang i-manage yan kahit anong nangyayari sa paligid mo. Kapag naintindihan mo yan, kapag na-realize mo na may kapangyarihan kang kontrolin ang emosyonal mong estado, lahat magbabago. Pero malinaw din dapat tayo. Real ang emosyon. Hindi ko sinasabi na baliwalain mo ang nararamdaman mo. Kung galit ka, galit ka. Kung malungkot ka, malungkot ka. Legit na emosyon yan at karapat dapat silang kilalanin. Pero eto ang mahalaga. Hindi porket nararamdaman mo ang isang bagay, kailangan mo agad magpadala rito at hayaang kontrolin ka nito. Parang alon ang feelings. Pataas, pababa, dumarating, umaalis. Pero hindi mo kailangang pasukin at lamunin ka ng mga ito. Pwede mong matutunang sakyan ng alon imbes na malunod ka rito. Isa sa mga malaking pagkakamali ng mga tao ay iniisip nila na facts ang kanilang nararamdaman. Gigising kang stressed o balisa, tapos akala mo doomed na agad ang buong araw mo. Pero hindi totoo yon. Hindi ibig sabihin na dahil may pakiramdam ka sa isang sandali, ito na ang absolute truth. Hindi automatic na sira na ang araw o buhay mo. Emosyon lang yan. Lilipas din. Kapag natutunan mong kilalanin at tanggapin yon, maiintindihan mong fluid lang ang mood mo. Pwede mo itong baguhin at ikaw ang hawak sa manibela. Dito ka magsisimula. Awareness. Maraming tao naglalakad sa mundo na parang naka-autopilot. Di nila namamalayan kung paano naaapektuhan ng mood nila ang bawat gagawin nila. Pineperahan sila ng emosyon nila. React ng react, hindi nagre-responde ng maayos. Pero kapag naging aware ka, kapag tinanong mo sarili mo, sandali lang, kumusta ba pakiramdam ko ngayon? Binibigyan mo ng kapangyarihan ang sarili mong baguhin ang energy mo. Ikaw na ang nagmamaneho, hindi na yung emosyon mo. Isipin mo nga, ilang beses ka nang nagpatalo sa maliliit na bagay at napasama na ang buong araw mo. Nag-traffic,
May nakausap kang nainis ka, tapos dala mo na yung inis buong maghapon, napipikon sa kahit anong maliit na bagay. One small thing, tapos snowball na. Lumaki ng lumaki. Pero kung hawak mo mood mo, kaya mong pigilan yon bago pa lumala. Pwede mong huminga muna, mag-pause, at magdesisyon kung paano ka magre-react. Pwede mong piliin na bitawan na lang yon, huwag hayaang mag-define ng araw mo. Ayun ang susi. Choice. Lagi kang may pagpipilian pagdating sa mood mo. Hindi mo man kontrolado ang lahat ng nangyayari sa'yo, kaya mo laging kontrolin kung paano ka magre-responde. Pwede kang mamalagi sa negative o piliing mag-focus sa positive. Pwede mong hayaan sira ang araw mo dahil sa isang pangit na moment o mas piliin mong mag-move on at gawing maganda pa rin ang natitira ng araw. Ikaw ang may hawak. At kapag nakita mo na yung mood mo ay may control ka, hindi ka na biktima ng sitwasyon mo. Empowered ka na. Pero controlling your mood doesn't mean magpanggap kang masaya kahit hindi ka naman okay. Hindi rin ibig sabihin na isuppress mo ang nararamdaman mo o baliwalain mo ito. Asenso ito ng pag-manage ng iyong emosyon para makatulong yon sa'yo, hindi para sa'yo ang nagkokontrol. Maghanap ka ng healthy na paraan para mailabas yan at huwag hayaang magpatalo ka sa negative. Teka, pag-usapan natin ang gratitude. Isa to sa pinakamakapangyarihang tool para sa mood mo. Kapag nagfo-focus ka sa mga bagay na pinasasalamatan mo, kapag sinasadya mong ituon ang pansin sa mabubuting bagay sa buhay mo, halos imposible nang manatili sa negative state. Mapapansin mong kahit ang daming di maganda, siguradong may isang bagay pa ring tama. Nag-iiba ang perspektibo mo, napupunta ang atensyon sa kung anong meron at hindi sa wala. Kaya kapag naiirita ka na, nahihirapan, huminto ka muna. Mag-reflect ka sa mga bagay na pinasasalamatan mo. Basta't buhay ka ngayon, may bubong ka sa ulo, may nagmamalasakit sa'yo. Pwede na yon. Ano man yon. Mag-focus ka. Hayaan mong magpasaya sa'yo, paalalahanan kang kahit sa gitna ng problema. Laging may pwedeng ipagpasalamat. Nagbabago talaga ang lahat dahil sa gratitude. Isa pa, mindset mo. Direktang konektado dito ang mood mo. Kung lagi kang negative mag-isip, laging sa kulang tumatahak, mahihirapan kang maging positive. Pero kung tinrain mo utak mong hanapin ang mabuti, gawing opportunities ang challenge, matututo kang mag-adjust. Reflect ng thoughts mo ang mood mo. Kaya para makontrol mo mood mo, kontrolin mo muna ang isip mo. Meditation at mindfulness, panalong paraan para dito. Kapag binibigyan mo ng oras araw-araw ang sarili mo para manahimik, mag-center, doon ka magkakaroon ng space para sa positive energy. Magiging mas aware ka sa thoughts mo at mas madali mong ma-shift ang mood mo kapag nalilihis ka. Imbes na instant react, natututo kang mag-intention sa response mo. Ikaw magpapasya kung ano ramdam mo, hindi yung emosyon ang may say. Huwag rin kalimutan ang energy mo. Nakakahawa yan. Kung negative ka lagi, reklamo ng reklamo, puro pangit na lang nakikita mo, siguradong negativity rin ang babalik sa'yo. Pero kung positive ka, grateful ka, optimistic ka, iyon din ang aakitin mo. Maraming gustong makasama ka, dumarami ang oportunidad, swerte at tagumpay, papasok mismo. Kaya, hawakan mo mood mo, huwag hayaang kontrolin ka nito. Huwag hayaan na kung bad trip ka sa umaga, bad trip na buong araw o linggo. Alalahanin mong may kapangyarihan kang mag-shift ng energy mo kahit anong oras. Pwede kang maging positive, grateful, at makita pa rin ang maganda kahit may challenge. Kapag ginawa mo to, mapapansin mong nagbabago talaga ang buhay mo. Mood mo, mahalaga. Lahat na apektuhan, mula relasyon hanggang work, hanggang kabuuang kaligayahan. Kaya huwag baliwalain. Lagi mong tandaan ang nararamdaman mo, mag-check-in sa sarili mo, at kapag nararamdaman mong humihiwalay na sa positive ang mood mo, gawan mo agad ng paraan. Huminga, mag-reflect, mag-focus sa maganda, pumili ng gratitude at positivity. Pumili na ikaw ang magkokontrol ng mood mo dahil kapag ginawa mo yan, hawak mo rin ang buhay mo. At syempre, usapang pera. Malaki to. Hindi lang to usapang amount, kundi mindset din. Ang pera, kaya kang bigyan ng freedom o kaya kang gawing alipin. Pwede kang maging sobrang stressed, huwag ka nang makatulog sa gabi. Maraming tao, pinagpapasahan ng pera o laging kulang, laging naghahabol, laging utang, feeling nila hindi na makakabawi. Walang plano, kaya powerless. Pero eto ang totoo, pera, kagaya ng ibang aspeto ng buhay mo, pwede mong hawakan.
Basta sinasadya at intensyonado kang mag-decide, dapat ikaw ang mag-control sa pera mo, hindi ikaw ang kontrolado nito. Una sa lahat, malinaw dapat, pera hindi masama. Lagi mo tong naririnig. Money is the root of all evil. Pero mali yon, laging mali ang quote na yan. Hindi pera ang problema, kundi yung pagkalulong. Obsession dito, yung handa kang gawin lahat para lang sa pera. Doon nagkakaproblema, kasi ang pera, neutral yan. Gamit lang siya. Nasa iyo kung paano mo gagamitin yon. Pwede mo gamitin para magtayo ng maganda, meaningful, pati ibang tao matutulungan, o pwede mo ring abusuhin at mapunta ka pa sa mas malalim na problema. Choice mo yan. Kaya paano nga ba hawakan ng pera? Paano ba maging ikaw ang may control at hindi ka baligtaran? Dapat may plano ka. Kailangan ng plano para sa bawat sentimo. Bago pa man dumating ang pera, alam mo na kung saan mapupunta. Maraming tao, basta may dumating nakikitain. Gastos agad, hindi pinag-iisipan, hindi pinaplano. React lang ng react. Sale dito, impulse doon, biglang gusto eto, biglang bili doon. Pero kung gusto mong ikaw ang may control sa pera mo, kailangan proactive ka. Ibig sabihin, mag-budget, mag-ipon, mag-invest para sa future mo. Dapat alam mo bawat galaw ng pera mo. Ngayon, aminin natin, hindi sexy pakinggan ang budgeting. Pero hayaan mo akong sabihin sa'yo, ang pagbabudget ay kalayaan. Kapag may budget ka, alam mo eksakto kung saan napupunta ang pera mo. Hindi ka nang huhula, hindi ka na stress. Hawak mo ang kontrol. Ikaw ang nagsasabi sa pera mo kung saan siya pupunta, hindi ikaw ang nagtatanong kung saan siya napunta. At kapag may kontrol ka, kapag sinasadya mo ang paggasta mo, titigil ka sa pagpapaubaya ng emosyon mo sa paggastos mo. Pag-usapan natin, yan sandali, emosyon at pera, hindi yan magandang kombinasyon. Ilang beses ka na bang nagkaroon ng masamang araw, tapos bigla ka na lang gumastos para sumaya? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, deserve ko to. Tapos bumili ka ng bagay na alam mong hindi mo naman talaga kayang bayaran. Gets ko, nangyayari yan sa lahat. Pero ganito yon, hindi porke nararamdaman mong deserve mo, kailangang bilhin mo. Hindi porke bad trip ka, gagastos ka ng pera na baka magpahamak lang sa'yo sa pananalapi. Yung emotional spending, bitag yan. At kung hindi ka mag-iingat, paulit-ulit mong mararanasan yan at mauuwi ka lang sa stress at utang. Kailangan mong maging wais sa pera mo. Kailangan mong mag-isip ng pangmatagalang plano. Huwag lang laging ngayon ang iniisip. Ano bang gusto mong marating after 5 taon? After 10 years? Anong klasing buhay gusto mong likhain para sa sarili mo at sa pamilya mo? Unti-unti, gumawa ka ng mga desisyong makakatulong para maabot mo yon. Ibig sabihin, mag-ipon ka, mag-invest ka, mamuhay ka sa abot ng iyong kaya, kahit pa parang ang saya ng buhay ng iba. Pag-usapan natin ang pag-iipon dahil karamihan, kulang pa rin talaga. Namumuhay para sa kasalukuyan, ginagastos lahat ng kinikita, umaasa na lang na bukas na ang bahala. Pero darating at darating din ang bukas, handa ka man o hindi. Kailangan mong maghanda. Kailangan mong mag-ipon. Magsimula ka sa emergency fund, pang-cover sa mga di inaasahang gastusin na dadating talaga. Dahil trust me, dadating yan. Masisira ang kotse, tutulo ang bubong, magkakaroon ka ng medical bills. Kung wala kang pera para sa mga yan, malulubog ka sa utang na mahirap makaalis. Kapag napatayo mo na yung emergency fund mo, saka mo isipin ang hinaharap, maghanda para sa retirement, mag-invest, magsimulang bumuo ng yaman na pangmatagalan. At ang tungkol naman sa yaman, hindi ito tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung magkano ang natitira sa'yo. Ang tunay na yaman, yung tatagal, yung may legacy, yung maghahatid ng financial freedom para sa'yo at sa susunod na henerasyon. At kahit sabihin mong wala kang milyones sa bangko, okay lang. Financial freedom yon. Kapag ikaw na ang may hawak sa pera mo, hindi pera mo ang may hawak sa'yo. Ibig sabihin, namumuhay ka ayon sa kakayahan mo. May plano ka. Sadya ang bawat desisyon kung saan napupunta ang pera mo at sinisiguro mong gumagana ito para sa'yo, hindi laban sa'yo. Kapag may financial freedom ka, may options ka. Ikaw ang magdedesisyon para sa sarili mong buhay.
Pwede mong sundan ang passion mo, tumulong sa community mo, mag-invest sa mga mahalaga sa'yo, basta ikaw ang may hawak. Pero hindi mo mararating yan kung ang pera mo ang nagpapatakbo sa'yo, kung emosyon mo ang pinapairal sa paggastos, kung mas malaki ang gastos kaysa kita, at kung walang plano. Kaya, simulan mo sa pagiging malinaw kung saan napupunta ang pera mo. I-track mo ang bawat gastusin, lahat ng pumapasok, lahat ng lumalabas. Gawan mo ng budget na akma sa priorities mo. Sikap mong mag-ipon, sikap mong mag-invest, sikap mong mag-isip ng pangmatagalan, hindi lang ngayon. At tandaan mo, hindi kailanman huli ang lahat. Kahit 25 ka pa lang o 55, kahit bago ka pa lang sa trabaho o magre-retiro ka na, hindi huli para kontrolin ang pera mo. Oo, aabutin ng oras, may sakripisyo, pero sulit lahat. Dahil kapag ikaw ang may kontrol sa pera mo, hindi ka lang yumayaman, pinalalaya mo ang sarili mo. At yung kalayaan na, yon ang daan sa buhay na gusto mo. Buhay na ikaw ang may desisyon. Buhay na pwede kang magbigay ng tulong kung saan mahalaga. Buhay na hindi binabahan ng stress, hindi nililimita ng utang, kundi puno ng posibilidad, oportunidad at kasaganaan. Kaya makuha mo na ang kontrol. Pera mo yan, buhay mo yan. Huwag mong hayaan na mawala lang. Isang buo, iisa ang prinsipyo. Kontrolin ang bibig mo, ang isip mo, ang damdamin mo, at ang pera mo. Yan ang mga haligi ng kalidad ng buhay mo. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari, pero hawak mo kung paano ka tutugon. Doon nakasalalay ang tunay mong kapangyarihan. Hindi ka biktima ng sitwasyon, hindi ka lang plaything ng buhay. May kapangyarihan kang bumuo ng sarili mong realidad. Likhain ang kinabukasan mo at mabuhay ng may saysay, layunin at tagumpay. Lahat yan magsisimula sa pagkakaroon ng kontrol. Pag-usapan natin ang bibig mo. Mas makapangyarihan ang mga salitang sinasabi mo kaysa akala mo. Kaya mong bumuo. Kaya mong sirain gamit lang ang bibig mo. Bawat beses na nagsasalita ka, may pinipili kang landas, nagpapatibay ka o sumisira ka. Kaya mong palaguin ang relasyon mo, karera mo, at tiwala mo sa sarili gamit ang mga salita mo. O kaya mo rin silang wasakin. Kapag sinasadya mo ang pagkakasalita mo, kapag may direksyon ang mga sinasabi mo, mararamdaman mong mas nagiging maayos ang takbo ng buhay mo. Makikita mong mas maganda ang pakikitungo ng tao sa iyo. Mas marami kang oportunidad na mapapasok na hindi sana mangyayari kung pabaya ka sa mga sinasabi mo. Hindi lang ito tungkol sa pakikitungo sa iba, kundi pati rin sa sarili mo. Mahalaga kung paano mo kausapin ang sarili mo. Kung lagi mong sasabihin na hindi mo kaya o hindi ka sapat, maniniwala ka. At kapag naniwala ka, ganun na rin kikilos ka. Kaya kontrolin mo ang bibig mo dahil ang mga sinasabi mo ang maghuhubog ng mundong ginagalawan mo. Sunod, kontrolin mo ang isipan mo. Dito nagaganap ang labanan. Bawat kilos mo, galing yan sa iniisip mo. Bawat ugali, desisyon, layunin mo, lahat nagsisimula sa utak. Kung hindi mo kontrolado, magwawala lang yan. Maghahari ang pagdududa, takot at negatibong pag-iisip hanggat hindi mo yan pinipigilan. Pero hindi mo kailangang hayaang mangyari yon. Pwede mong piliin kung saan ka magfo-focus. Pwede mong punuin ang isip mo ng positibo at nakakapagpalakas na mga ideya. Pwede mong pakainin ang isip mo ng kaalaman, ng inspirasyon, ng pananampalataya. At kapag ginawa mo yon, mapapansin mong sumusunod ang mga kilos mo. Mas magandang desisyon ang gagawin mo. Mas pipilitin mong magsikap, aabot ka ng mas mataas, hihigit pa sa akala mong kaya mo. Kasi kapag kontrolado mo ang isip mo, hawak mo rin ang kapalaran mo. Ngayon, kontrolin mo rin ang mood mo. Marami sa atin ang hinahayaan ang emosyon na magdikta kung paano tayo haharap sa mundo. Isang masamang araw lang, parang sirang-sira na ang lahat. Minsan, maliit na aberya, lumalaki ang problema.
Pero ang mood mo, responsibilidad mo. Hindi mo man laging makontrol ang nangyayari sa'yo, pero kaya mong kontrolin kung paano ka tutugon dito. Pwede mong piliing baguhin ang perspektibo mo. Pwedeng piliin ang pasasalamat kaysa pagkainis, optimismo kaysa desperasyon. At kapag ginawa mo yon, mapapansin mong nag-iiba ang pakiramdam mo. Nahihila ang mga tao sa positibong enerhiya, pati oportunidad dumarating sa positibo. Tagumpay ay nahahatak ng positibong enerhiya. Kaya, huwag mong hayaang mga emosyon mo ang magpatakbo sa'yo. Ikaw ang may kontrol dito. At panghuli, kontrolin mo ang pera mo. Ang pera ay isang kasangkapan lang. Hindi ito yung bagay na dapat mong habulin habang buhay o katakutan. Ito ay dapat pamahalaan ng maayos. Kung may intensyon ka sa paggasta, nagbo-budget, nag-iipon, at nag-i-invest ka, pinapadali mo ang daan mo papunta sa kalayaan. Ang financial freedom ay hindi lang pagiging mayaman, kundi pagkakaroon ng options, ng kakayahang pumili ng ayon sa mga pinapahalagahan at gusto mo. Imbes na mabilanggo sa utang o mawala ng pagkakataon dahil sa kakulangan ng resources. Kapag kontrolado mo ang pera mo, hindi lang yaman ang binubuo mo, kundi isang buhay. Isang buhay na may kalayaan kang sundan ang mga passion mo, tumulong sa iba, at mamuhay ng walang patuloy na pag-aalala. Pero tandaan mo, hindi ito biglaang mangyayari. Hindi ka basta gigising isang araw at kontrolado mo na lahat. Kailangan mo ng panahon, ng effort, ng disiplina. Hindi mo naman kailangang maging perpekto o malaman agad lahat, pero kailangan mong magsimula. Simulan mo ngayon, magsimula sa isang bagay, siguro sa pagpili ng mga salitang ginagamit mo, sa pagkontrol ng mga iniisip mo, sa pagiging positibo kahit hindi maganda ang takbo ng araw, o sa paggawa ng budget at pagtutok dito. Kahit ano paman, gawin mo yung unang hakbang at sumunod ulit hanggang hindi mo namamalayang nakabuo ka na ng buhay na may direksyon, may saysay at tunay na iyo. At habang ginagawa mo yon, habang nagsisimula kang kunin ang kontrol sa apat na parte ng buhay mo, bibig mo, isip mo, damdamin mo at pera mo, mapapansin mong may nagbabago. Hindi ka na lang parang nabubuhay ng araw-araw na sumasabay lang sa agos. Ikaw na ang gumagawa ng kwento ng buhay mo. Ikaw ang nasa driver's seat at napakaganda ng pakiramdam na yon. Pero ito ang mahalaga. Hindi lang para sa'yo ito. Kapag kinokontrol mo ang buhay mo, parang kumakalat ang epekto. Ini-inspire mo ang mga tao sa paligid mo. Pinapakita mo kung anong posible. Binubuhat mo sila. Pamilya, kaibigan, komunidad. Kapag namumuhay ka ng may intensyon, kapag may kontrol ka, nagiging leader ka, nagiging liwanag ka sa mundong nangangailangan nun. Kaya huwag mo nang antayin pa. Huwag kang basta maupo at hayaang mangyari ang kung anuman. Kunin mo ang kontrol, hawakan mo ang bibig mo, isip mo, mood mo, at pera mo. Hindi magiging madali, hindi mabilis, pero tiyak na sulit. At kapag nilingon mo balang araw, makikita mong hindi ka lang basta nabuhay. Ikaw mismo ang bumuo, naghubog, at nagmay-ari ng buhay mo. Sa paggawa mo nun, may nabuo kang bagay na hindi kayang kunin ng iba. Isang legacy, isang buhay na may layunin, saysay, at tagumpay. Kaya simulan mo na ngayon. Gawin mo yung unang hakbang. Kunin mo ang kontrol sa buhay mo dahil wala nang ibang gagawa niyan, kundi ikaw. Nasa iyo na ang kapangyarihan. Nasa kamay mo ang kontrol. Kaya, anong gagawin mo dito?